Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayan, so welcome back ulit sa ating YouTube channel po mga kababayan. So ito guys, gusto ko lang ibalita to sa inyo ang 14 na mga prioridad na panukala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinagtibay bilang batas. So 14 na pinaka-prioridad talaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nasa ibatas na at na-permado na po mga kababayan. So ito mamaya tatalakayin po natin ito. Lubos ang pasasalamat po ni Senador Bong Revilla kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang maging batas na ang No Permit, No Exam Prohibition Act, Republic Act na number 11984 makalipas ang 5 taon. So yun po mga kababayan, no? Napakaganda naman kasi ang ginawa ng ating mahal na Pangulo, di ba? So kahit wala ka pang bayad, makapag-exam ka pa rin mga kababayan. Kaya labis ang pasasalamat po ni Senador Bong Revilla kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At siyempre po mga kababayan, marami kasing nagagalit kay Pangulong BBM, no? Katulad na lang po ng ginagawa nila ngayong pagrarally dyan sa Liwasang Bonifacio. Gusto pa nilang pababain ang ating mahal na Pangulo as a President. Ang tanong ko lang po sa kanila, bakit nila gustong pababain si Pangulong BBM? Ay sinasabi po nila wala daw nagagawa. Paano kasi? Hindi nila tinitingnan yung ginagawa. Puro mali lang ang tinitingnan. Kahit walang ginagawang mali, minamali nila sa kanilang paningin. Kaya sabihan nila kurakot. Wala naman silang nilalabas na ebidensya. Sinasabi nila magnanakaw. Wala naman silang nilalabas na ebidensya na nagnakaw. So ibig sabihin, puro chismis lang ang kanilang sinasabi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Subalit ito kasing ating mga kababayan minsan, pinakitaan lang, nakarinig lang ng ganong salita, kahit walang patunay, naniniwala naman kaagad. 'Di ba? Kaya nga sa lahat nating mga kababayan dyan, bago ho tayo maniwala sa mga sinasabi ng iba dyan, ay hanapan muna natin ng patunay nila na totoo nga sinasabi ng mga yan. Kasi yan ay isa lang din sa propaganda nila na para pabagsakin ang ating gobyerno, pabagsakin si Pangulong BBM. Katulad na lang ng paninira ni Glenn Chong, ni Harry Roque, na dating kaalyado yan ni Pangulong BBM. No? Buti nga, dinanalo yan si Harry Roque. Kung nanalo pa yan, paano na lang kaya? At ito pa po mga kababayan, walang ginagawa. Paano yung pamamahagi niya ng titulo ng lupa sa lahat nating mga magsasaka? Paano yon? Ano po yon? At saka yung pamamahagi niya ng mga kagamitan para sa ating mga magsasaka. Paano yon? At pagdala niya dito ng mayayaman na negosyante dito sa bansa natin, magkano ba yung naiuwi niya bawat lakad niya mga kababayan? Nung sa Australia sa magkano? 86 billion. Nung sa Germany, 222 billion. Pagsamahin mo yun mga kababayan, ay nasa 300 billion yun. So ano pa lang yun? Dalawang pinuntahan niya pa lang na dalawang bansa. O ganyan sa pinagkakatiwalaan ng mga mayayaman ni Constante mga kababayan. Hindi kasi nila nagawa yan. Kasi ito mga kababayan, yung mga nagagalit lang yan kasi, galit siya talaga sa mga Marcos yan, noon pa. Mga anti-Marcos kasi yan. At ang iba naman dyan, galit kay Pangulong BBM, si mga ano yan, ayaw nila masapawan ang ginagawa ng kanilang amo. Diba? Ganun lang yan eh. Kasi ngayon, nakikita natin, nasasapawan na ni Pangulong BBM ang kanilang amo. Biruin mo ba naman? Sa ginagawa ngayon ni Pangulong BBM, pinataas ba naman ang ekonomiya ng bansa? Maraming trabaho ang ating mga Pilipino. Diba? Dahil sa pagtaas ng ekonomiya ng bansa, nagkaroon din ng maraming trabaho ang mga Pilipino. At ito pa mga kababayan, inaprubahan na rin, permado na ang industriya ng asin dito sa bansa. At ayon pa dito mga kababayan, gagawan pa ng paraan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makapag-export
pa tayo sa iba't ibang mga bansa ng asin, mga kababayan. Diba? Ayaw kasi ng mga anti-Marcos yan. Kasi magagalit sila. Baka mamaya mapaunlad ba ni BBM ang bansa? Si PBBM ang dahilan. Kaya galit na galit sila. Mas gusto kasi ata ng mga anti-Marcos na yan, nalulubog tayo sa hirap. Nalulubog ang bansa natin. Tingnan nyo naman mga kababayan, tumaas ang ekonomiya natin. Maraming Pilipino ang nagkaroon ng trabaho. Normal lang na tumaas ang mga bilihin sa lahat ng natin mga kababayan. Kasi nag-demand din tayo ng sahod. Tumaas po ang sahod natin, kaya tumaas din ho ang mga bilihin. Noon pa yan mga karaan administrasyon pa. Kaya ganun din po ang nangyayari. Pag tumaas ang sahod, tumataas ang bilihin. Tapos isisisi nyo kay Pangulong BBM, hindi lang naman ho dito sa Pilipinas. Kahit ipagtanong nyo pa po sa mga kababayan natin na sa abroad. Halos buong mundo po ay nakakaranas ng pagtaas ng mga bilihin. Kaya hindi lang ho rito sa Pilipinas. So ayun po, dito na po tayo mga kababayan sa 14 na mga prioridad na panukala ng ating mahal na Pangulo na pinagtibay bilang batas mga kababayan. Ito po, may kabuuang 14 na priority measure ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang Common Legislative Agenda ng Legislative Executive Development Advisory Council ang naisa batas ngayon. Sinabi umano ng Malacanang nito lamang Martes. Ito po mga kababayan, alamin po natin ang 14 na prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinagtibay bilang batas na. So ito po mga kababayan, atin po alamin. Ang isinabatas na priority measure ng SIM Card Registration Act, pagpapaliban ng barangay iski election, pagpapalakas ng professionalismo sa AFP, Armed Forces of the Philippines, bagong Agrarian Emancipation Act, Maharlika Investment Fund, Trabaho para sa Bayan Act, Public-Private Partnership Code ng Pilipinas, mga Regional Specialty Center, Automatic Income Classification ng Local Government Unit, batas sa mga transaksyon sa Internet, Ace of Paying Tax Act, Tatak Pinoy Proudly Filipino Act, Philippine Salt Industry Development Act, at sa New Philippine Passport Act. Yun po mga kababayan, no? Ang 14 na prioridad ng ating mahal na Pangulo. Kabilang nga dito ang industriya ng asin mga kababayan. At ayon pa nga dito mga kababayan kay Senate President Juan Miguel Zubiri na maipasa ang lahat na priority measure ng administrasyon sa Hunyo ngayong taong ito. Ayon pa sa kanya, ang commitment namin is that the commitment we give the House of Representatives together with the President. Ayun po mga kababayan, so aprobado na lahat ang 14 na prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Diba maganda ito mga kababayan, tingnan nyo naman, diba? Kasama po ang Philippine Salt Industry mga kababayan, bagong Agrarian Emancipation Act, at saka Trabaho para sa Bayan Act. Ayan, transaksyon sa internet. Alam naman kasi natin mga kababayan, sa internet din ay medyo mahirap po tayo dito sa internet, kaya mahina. Ay mapalakas pa ang internet dito sa buong Pilipinas. Kasi minsan, yung mga nasa bundok mga kababayan, yung malalayong lugar, ay kailangan talaga may ganung may malakas na internet para mabilis na maka-coordinate ba. Yung coordination kasi yan mga kababayan, alam naman natin ngayon, napaka-high-tech na, kailangan talaga may internet para mabilis na coordination. Katulad nan, ay madalas po sa atin may nangyayaring kalamidad. Pag may internet po tayo, ay agaran po tayo makahingi ng tulong. Ano pong masasabi nyo dito sa 14 na prioridad ng ating mahal na Pangulo na nasa ibatas na po ngayon mga kababayan, at kabilang nga dito ang industriya ng asin. So maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.